Pero sa aming grupo, General Lacson. Nagpanik na ang mga buhaya sa kapwa buhaya. Anak ng kagwang, hirap na ho ang mga defender ni Bubuim kung paano po dipinsahan ang mga birada ni Saldico na kapwa buhaya rin nila. Patuloy pong minumulto ni si Bongbong Marcos. Hindi po ang kanyang tatay ang nangmumulto ha, kundi multong buhay na si Saldico. Wala na, nagpanic mode na ho talaga sila kung paano po salagin ang Netflix series ni Saldico. O heto, Toby Chanco at Junvic Rimulya bumanat at dumipinsa kay BBM laban sa bagong pasabog ni Saldico kagahapon. Aray ko, Toby Chanco. Alam mo, mapaglaro talaga itong mga politiko, no? Si Toby Chanco, akala nyo, no? Na talagang galit sa korupsyon. Yung pala, pinapasakay lang ho kayo. Pinapasakay lang ho ang mga DDS ni Toby Chanco. In-interview pa to ng mga DDS. Okay, Ninam. Solid po, bungit supporter yan. Labanan po yan ng Romualdez at Marcos. So, yan sa pagitan ng Kongreso. So ngayon, medyo natunaw na yata yung grupo ng Romualdez na punta na ngayon kay Marcos. So ito na ngayon si Toby Chanco, talagang tudo dipinsa ho kay Bubuim. Mukhang may plano talaga magiging Speaker of the House. Kumagat, maraming kumagat na mga DDS dito. Maganda rin naman kasi yung mga banat niya kay Martin Romualdez. Alam naman natin, nagalit siya kay Martin Romualdez. Pero hindi rin po natin yan pwedeng itanggi na talaga siyang ay Bubuim supporter. At least lumabas na, alam na ho ng mga DDS. At General Poques, tinabla po yung mga kasinungalingan ni Panfilo Lacson tungkol di umano sa mga may nagkumbinsi sa kanya na mag-military junta. Ayon po kay General Poques, isa po yang ay kasinungalingan lamang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls po, mag-subscribe din po kayo. At huwag po natin kalimutan, subaybayan po ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 na po ng hapon. Araw-araw pa rin po tayo sa Berada Aguila. Okay. Pag-usapan po muna natin itong mangyak-ngyak na si Junvic Rimulya at si Toby Chanco. Tungkol po sa mga banat ni Saldico kagahapon. Sa anipuwersa na nga ho ang mga takdog ni Bongbong Marcos kung paano po dipinsahan at malusutan ang lahat po ng kababalaghan ng gobyernong ito na pinipilit po nilang ilihis ang totoong pananagutan. At ayaw po nilang managot si Bongbong at gusto po nilang managot ay si Martin Romualdez lamang at si Saldico. Malamang si Martin Romualdez nga, sarswila pa rin ho yung mga sinasampang kaso ho nila. Pero ayun naman kay Toby Chanco, desidido na talaga si bungit na tuluyan itong si Martin Romualdez. Sa bagay, no choice po sila. Corner na po dito si Martin Romualdez. Talagang pipigain at pipigain po nila si Martin. Pero, daw, baka biglang 2-in-1 ho ito. Dalawa laban sa isa. Oh, baka magsanib-pwersa si Saldico at si Martin Romualdez laban kay Bongbong Marcos. Aray ko bangag. Okay. Pakinggan po muna natin itong mga berada. Siyempre, pagdepensa ni Junvic Rimulya kay Bongbong Marcos. Ito po, pakinggan po natin. Tinitira niya si Martin Romualdez, si Saldico. But with a revelation coming from Saldico, which by... Teka muna, wag muna dyan. Dito tayo, unahin natin to. Even Saldico? Zaldico ang mas mahirap na konti. He's more elusive largely because of the resources that he has. So the way he flies is oftentimes private, sometimes commercial. So ang hirap talaga i-track basta-basta.
And we don't know the passports that he uses. Yeah, you were saying that there's a big possibility that he has another passport. You Yes. were quoted as saying that. Yes. How can he have another passport? Well, may programa kasi ibang mga bansa sa Europa na golden visa. That's right. Kung mag-i-invest ka na konti, bibigyan ka na ng citizenship and passport. So, parang pumasa siya ron eh. Yun ang latest information namin. Okay, hirap na hirap daw sila. Paano hanapin si Saldico? Alam mo si John Vic, no, malapit kunti na lang to si John Vic, ngingiwi na rin to. Alam, pag nagsalita, akala mo lasing eh. Oh. Ayan ang malinaw, nahirapan daw sila. Hanapin si Saldico kasi marami daw resources. Oh. Kung baka yung huling mga deliveries ni Saldico, hindi na dineliver kay Bubuim, no? nung SONA, no? O siguro nung sinipa siya, no, General Appropriation Chairman, hindi na siguro siya nag-deliver kaya galit na si Bubuim sa kanya ngayon. Yung nakaramdam siguro si Saldico, putangin na bibirahin man ako, panay na lang akong deliver eh. Putangin na, akin naman, kaya panay sibat. Sabay sibat ba? No? So mukhang meron daw ibang pasaporte itong si Saldico. So malamang meron ng ibang nationality si Saldico, kaya panay ng banat. Pero sayang man yung confidential funds ninyo, John Vic. Hindi nyo alam, hirap kayo kay Saldico. Pero si Arnie Tevez, ang bilis, no? Pero ito kasi si Saldico, alam nila, putangin na, pag masakutin natin to, pag kumanta pa lalo, bagsak tayong lahat. Sige, parang ang point ko dito, ganito tsorya ko lang. Baka sinadya talaga na hindi nila huhulihin si Saldico. Sinadya nila na gumawa ng rason kung bakit hindi pa rin mahuli si Saldico. Kasi nga, baka pag humahuli si Saldico, ay kumanta ng kumanta at hindi kayang busalan. Kasi hindi sa sitwasyon ngayon ni Saldico, sa palagay ko, wala nang wala nang parang ang tawag dyan, hindi na kayang yung iariglo ba? Walang ariglo na to. Mukhang si Saldico, tablahan to. Win or loss. Pareho tayo dadapa lahat. Parang manabla na rin ba siya? Murang wala nang arigluho ito. Tuloy na siguro yung kanyang mga pagsisiwalat. Kasi Netflix series na naman eh. Inutal-utal, Killing Me Softly. Walang negosasyon no ito. Siguro nung una, nagkaroon ng negosasyon, medyo, di ba, hindi lumabas si Saldico. Meron siguro negosasyon na medyo maayos-ayos. So later on, ang malaman ni Saldico, siya pala yung didiin, siya pala yung fall guy, at siya pala yung magiging collateral damage, sacrificial lamb. Kaya uminit na si Saldico, talagang bira ng bira. At inintay niya na sasagot itong gobyernong Marcos, saka naman siya naglalabas ng mga panibagong revelasyon. Hindi daw mahanap, nasan ba? So, medyo uso po yan sa some of the Filipinos. May mga katulad ng mga... Ay, wala po ako nun. Kinukuha ko po yun sana. Anyway, what was I saying? It's Spain, usually. Spain, one of the countries. Portugal. Portugal, di Yes. ba? Would you be able to tell us? Is We Spain don't know if either one, Portugal? but he has been tracked in both locations. in both? So talagang nagpunta po siya ng Madrid. Yes, ang flight plus na nakita namin nung unang-una is he went to the US, in New York. Then he went to France. Then he went to Spain. Then he went to Singapore. Right. Then he went to Portugal. And then ang report sa'yo nasa Japan siya. Tapos bumalik na naman sa Portugal. Secretary, why so much travel? Pambira, ang dami pong pinuntahan ni Saldico. Hindi man ninyo nasakote, no? Ako nagdududa talaga ako dito. Nagdrama-drama lang tong mga hinayupak na ito. Baka pinipilit pa rin nila makipag-negotiate kay Saldico. Kasi tingnan mo yung pahayag niya. Namomonitor nila kung saan pumupunta, Spain, Europe, Japan. Pero ang ending, hirap daw sila mahuli si Saldico. Kagaguhan. Di sa akin lang, ongoing siguro yung negosasyon. Baka yung script, kailangan pa rin masunod. Ang problema, iba na yung script ni Saldico, hindi na sumusunod sa kanila. Tuloy yun. Is it a way to evade authorities? Only he can answer that. Maybe he is tying up loose ends sa mga negosyo niya. Last ditch efforts niya.
negosyo in terms of yung mga pera niya? Ganun ba O yun? baka, kasi hindi natin alam hindi ko alam kung ano yung extent ng holdings niya. Pero I would assume, it would be in the billions of dollars ang hawak niya. So last you know is that he was where? Japan ho ba? Ang raw intelligence namin ay nasa Japan siya. Yes. Does your raw intelligence tell you that he left Japan already? Yes. Yes. Where to? Ang information namin is he went to China. Then from China, he went back to Europe. That's a lot of... Doon ka na lang, Saldi, ko magdago sa China. Pero ang China, mahigpit sa mga kurakot. Baka maihaw ka doon, Saldi ko. Europe, no, para hindi ka muna magurgor. O, hanggat sa matapos mo na, yung mga pagkumpisal mo, pwede ka na sigurong umuwi, Saldi ko. Panagutan mo na ang dapat panagutan. Tangina. Nagnakaw kayo, kasabot kayo, sindikato kayo. Pero nasa batas din kasi, pag ikaw ay list ang pananagutan at ikaw ay nagiging kasangkapan lamang ng sindikato, pwede ka magiging state witness. 'Di ba sabi nga ni Rocky, whistleblower daw ang lalabas ni Saldico at pwedeng magiging state witness. Kung ang gobyerno ay hindi Marcos, Marcos man ang gobyerno. So medyo malayo-layo pa ang pagtitaste natin, baka sakali, no? Mapaaga rin si Bongbong, puta, queen na. Ako sa akin, kung matapos man ang termino ni Bongbong Marcos, grabe sandamakmak na kaso itong mga inayupak na ito. Kasama yan sila ni Remulla. Walang takas yan. Patong-patong na kaso yan. Matulad yan kay Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Pagkatapos ng termino na, ang daming kaso. So ito kay Bongbong Marcos, walang ligtas to. Trilyon ang pinag-uusapan. Tuloy yung. Of traveling. That's a lot of traveling. Kaya kita mo, payat niya, di ba, sa video niya. Secretary, if indeed there is another passport via Golden Visa, no? Would you be able, is it easy for a country to coordinate with, let's say, for example, lang po, Spain or Portugal to actually really confirm if he has a Golden Visa? I think only the DFA can answer that. Sa law enforcement side ako so hindi ko pa na-ascertain kung ano ang process para dyan. You've not spoken with the DFA to ascertain The this? DFA said they'll get back to me, so we will know soon. But isn't this something the DFA should have looked at in the past weeks or months? Pero yung information about the foreign passport only came to us recently. Yung with a high degree of certainty. Minsan, kailan lang. Here's the thing, sir. When will his passport be canceled? It should be now that he has a warrant of arrest. Meron ng basihan para mag-apply ng cancellation of passport. And how long does that normally take? It's up to the courts, no? Yeah, it's up to the courts. The Sandigan should be the one to file it sa... Alam niyo po, itong si John Vic talaga, ito yung gabinete na pag tiningnan mo pa lang, parang buwisit ka na. Mukha pa lang, masira na araw mo. Parang si Buying din yan Pareho lang sila magkapatid Makita mo pa lang ang mukha, parang, sarap mo kurutin, anak ka ng kamuti ka. Ito yung mga tropa kasi ni Bongbong Marcos, si Buying Remulla, John Vic Remulla, yan, mga tropa yan sila. Si Saldico kasi side yan ni Martin Romualdez. So, grupo-grupo sila. At saka si Toby Chanco, tropa rin yan ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, ngumingiwi rin yung panga. Malalaman mo naman yung mga tropa sa panga, nakikita yan So, ngayon, Saldico, nasa Europa. So, baka may visa nga, Golden Visa kasi. Pwedeng bigyan na ng may pira-pira lang yan. Kagaya sa Europe. Meron din sa Malta, di ba? Maltese nga si Gibo. Pwede rin dun sa yung pinagtataguan ni Teves, mag-apply ka ng asylum. Pag nakakuha ka niyan, wala nang magagawa ang gobyerno Wala na. Mabulo ka na lang dun ka na mamumuhay habang buhay. At least hindi ka rin nakulong. Pero makarma ka rin, sir pag ganyan. Kaya maganda ho talaga ako sa akin para may pananagutan lahat. Ito kasi, dinidilid po kasi nila. Kasi, di ba, naniniwala rin po ako justice delay is justice denied. Pag ito nadidelid ang pagkahuli kay Saldico sa mga kalimutan ng taong bayan hanggat sa wala ng managot. At kagaya ito si Bongbong Marcos,
Meron na silang mga animal, na mga kiti-kiti na nahuli. Mga dilis eh. Parang for optics, no? Para sabihin, meron ginagawa ang gobyernong Marcos. Pero sa totoo lang, wala kang makikitang effort na merong makulong. Dapat sa mga botanding. Yung mga botanding, mga buhaya, nagsilayasa na. Yung mga instrumento, yun ang mga nahuhuli. Yung mga pinagkakasuhan nga nila, pinag-aaristo. Hindi nga natin kilala to yung mga yun eh. Wala man sa Senate Blue Ribbon Committee. Simula nung simula nung July ba yun or August, nag-umpisa, nag-imbestiga. Yung mga pangalan na yun, hindi natin narinig eh. Pero magugulat kayo, naristo ng mga animal. Yun ang tinatawag na optics at zarzuela. Tuloy, The DFA will notify everyone that cancel the passport. What happens if his Filipino passport is canceled? Is that going to affect his other passport? Indeed, if there is one? Hindi, parang hindi eh. They're independent of each they're other? independent of each other. Hindi naman siya, hindi siya commingled. Kamalas-malas talaga ng Pilipino, talaga naman, oh. Tingnan mo, si Saldico, kung makansela daw ng pasaporte niya sa pagka-Pilipino, kung may iba naman daw hawak na pasaporte, putang ina, hindi pa rin pumapauwi yan. At kung saan siyang bansa nandoon, doon lang siya matitira. Yun ang magiging resulta. So, walang pananagutan. Si Saldico kasi yung missing link eh. So, magbaya Netflix na lang tayo, Saldico. Baka naman, Saldico, pwede mong i-all out na yan. Kasi kung kunyari, gustong uuwi ni Saldico, uwi ako sa Pilipinas, harapin ko lahat ng akusasyon at may isisiwalat ako, manganganib din ang buhay niya eh. Kasi alam mo naman, Marcos admin, mga tuso, mga traidor, baka nga, pagdating pa lang sa airport, bulagta. Baka maninoy 2.0 si Saldico eh. Tuloy oh. That will still allow him to legitimately rather move around because he has another passport. With a red notice, may hirapan siya. Kasi kung pumasok siya in any other country na mag-register ang passport niya through immigration, magre-red flag kagad yun. Pwede na siyang nakuha. Okay. So, the canceling of the passport is forthcoming. What about yung sa red notice, sir? It should be forthcoming too with a warrant of arrest. And what is the process by which that happens, sir? We register the warrant of arrest with the Center for Transnational Crime. Then it will forward it to Interpol. How long does it normally take? Anywhere between 2 days and 2 weeks. So it's up to their appreciation. Okay. So, within that time, masasabi niyo bang liliit na yung mundo niya kasi matatrack na ho siya anumang passport ang gamitin niya? He's actually a poor man with a lot of money. Nasa kanya na lahat ng pera pero wala siyang magagawa sa pera niya. So kahit saan siya pumunta, titingin niya, laging nakalingon niya sa likod niya. Kahit saan siya pumunta, umiiwas sa kapwa Pilipino niya. Kahit saan siya pumunta, palit ang mundo niya. Sabi ni John Vic, although magagawa sa pera, what if John Vic, magparitoke si Saldico, gayahin niya yung mukha mo. So makakalakad pa rin si Saldico, di ba? Gayahin niya yung mukha mo. Siya na yung magiging DLG secretary. Utang ina, pag may pera ka, may magagawa ko talaga. Pumunta ka sa mga bansa na hindi miyembro ng Interpol, sa Russia, kung makarating ka ng Russia, wala na, hindi ka na doon mahuhuli pa ng Interpol. Kung may pera-pera talaga yung pinag-uusapan, kung may pera, kaya. Ito sa akin at pinapadili lang nila. Kaya man nila talaga yan si Saldico hulihin, kung gusto nilang hulihin. Kaso nga lang, siguro, under negosasyon, baka sakaling mahilot pa si Saldico, natigil mo na yan, pagsisiwalat eh. Ito may bargain. Siguro ngayon, merong ganong negosasyon. Si Saldico, alam niya, budol-budol si Buboy, mukhang hindi maniniwala. No? At ako, ito, lumalabas to kay Saldico, tabla-tabla to eh. Babagsak tayong lahat, hindi ko po pwedeng ako lang ang babagsak. Total, binao naman ho ako ninyo, ginipit ho ako ninyo, ay tirahin ko na lang kayo ng kaliwat kanan. Ito yung mangyayari sa atin. Babagsak man ako, hahatakin ko kayo pabagsak. Yun yung mga mentality na nakikita ko kay Saldico. Parang yung word na maariglo, mukhang wala nang ariglo eh. May na niya sa buong mundo eh. Binobroadcast na niya.
Sirang-sira na si Bongbong Marcos dito. Yung international community na nakapanood sa mga revelasyon ni Saldico, matik yan. Kumbaga, mawawalan sila ng kumpiyansa sa Pilipinas, mga foreign investors, mawawalan na talaga. Pati yung mga international leaders, ASEAN leaders, Asian leaders, world leaders, hindi na po yan talaga makikitungo ng maayos kay Bongbong Marcos. Siguro, iiwasan siya or kaharapan lang, plastikan lang, respeto ba bilang isang presidente. Pero, overall, tatamaan ang Pilipinas, tatamaan ang ekonomiya, at magkaroon na naman tayo ng yung tipong magkakaroon naman tayo ng parang mahiya ka na sa ibang bansa, diskriminisasyon, parang ganun eh. Parang ang lalabas sa atin, putang ng mga Pilipino. Iba na naman ngayon, hindi mapagkatiwalaan. Kawawa mga OFW dyan, mahuhusgahan eh. Ma-discriminate na naman. Diba, nung unang panahon ni Pinoy, na-discriminate talaga mga OFW, mga Pilipino sa ibang bansa. Pero nung dumating po si former President Duterte, yung discrimination, wala na ho. Hindi na na-discriminate at hinangaan ng mga Pilipino, laging sinasabi, masisipag at ma-honest. No? Yun yung tingin sa mga Pilipino abroad. Pero ngayon, putang ina, baka pag lalo na yung mga DH, domestic helper, Pilipino, kawatan, patay. Yun yung nakakatakot eh. Kasi mababa na naman yung moral tingin sa atin dahil po dito sa Marcos admin. Eto, binira rin ni John Vic Rimulya ang mga pasabog ni Saldico kagahapon. Pinoprotektahan si Bongbong Marcos, todo depinsa ang anak ng kamuti. Wala na, panic mood ng mga kwanggol. But with a revelation coming from Zaldico, which by the way had a part 4 today, I think it was part 4 today, basically saying that he never earned, never took, never received, and in fact, it was the former Speaker, Martin Romualdez, and the President. In fact, yung today, yung kanyang revelation today, ang sinabi, nagbibigay daw siya ng 2 billion a month to the President. Wow. Wow daw. Gagi ka. John Vic, halata no, nakakuha no. Parang pag sinabi mo wow, in-acknowledge mo na totoo. 2 billion a month, wow. 3 billion pa nga, umabot pa nga ng 3 billion. Sige nga. You could see the type of person he is. He's not only a thief, but he's a liar. Paano mo masasabi na wala kang kinita ron, mismo nagsasabi lahat ng mga tao sa ilalim niya? Na 25% ng kickback niya. Siya mismo. Wala siyang masabi ba, sabi niya may papakita siyang resibo na binibigay niya, pinakita niya mga bag lang. Diba? Luggage. Pero si Bernardo nagsabi, walang insertion yan. Siya ang naglagay na insertion, si Yusek Bernardo. So doon palang debunk na lahat eh. Yung kay Bernardo, kumpleto pa sa details. Kumpleto ko saan kinuha, saan nangyari, sino binigyan. Kumpleto lahat yun. Yung sa kanya, nagbigay ako ng ganyan. Wala naman resibo. Sabi niya, puro resibo siya. Pero wala naman. Ano yung mga listahan na nakalagay John Vic? Yung mga delivery date at saka yung mga yung malita na may mga amount, mga picture. Ayun, hindi yun resibo. Anong gusto mong resibo galing rekto? Yun ay resibo na yun, patunay. Nag-deliver ho talaga siya. Yung mga amount, mga figures nilalagay. Hindi ba ho resibo yun? Anak ka ng kagwang. Yung si Bernardo, halatang-halata namang gawa-gawa. Tinama nga ho ni Saldico na mas malaki pa daw. Hindi 21 billion, kundi mga 56, 57 billion. Ayan na ho ang malinaw dyan. Naniniwala kayo kay Gutisa. O ngayon, sabi yung statement ni Gutisa at Saldico, pare-pareho po sila nag-corroborate So naniwala kayo ng Gutisa, yun ang ginamit niyo para sampan ng kaso si Saldico at Martin Romualdez. Pero ito mismo si Saldico na pinatunayan na tama si Gutisa, hindi na kayo naniniwala. Wala nang lusot dito, John Vic. Ngayon, sinasabi niya magiging charge namin with terrorism. Right.
I don't believe so. Hindi naman siya, he's not on the CTA list of the government. So, he's a criminal. He's a criminal, plain and simple. He's a Is a criminal, no? Alam mo po ako sa akin, na hindi mo kasi po pwedeng sabihin mo criminal na yung isang tao kung wala pang conviction. 'Di ba? Ito kasi, itong mga to pareho lang sila ni Boyeng Rimulya Oo, galit tayo kay Saldico dahil siya po ay naging kasangkapan sa paglilimas sa kaban ng bayan. Pero yung sasabihin mo criminal yung tao, inalis mo na yung tinatawag na presumption of innocence. Dapat pa rin po tayo, stick pa rin tayo sa batas. Dahil nasa isang bansa tayo na meron tayong sinusunod na saligang batas. Ang problema nga itong magkapatid, bend the law. Sundin mo naman yung presumption of innocence kasi kayo ang nasa gobyerno. Tagapagpatupad kayo ng batas, binabalik ninyo ang batas, kaya napupulaan kayo, namumulitika kayo, pinupolitika ho ninyo yung mga ginigipit ho ninyo ngayon. Kaya sana mag-ingat. Ang problema lang ho dito, part yan nilang script nila, demolition job, trial by publicity. Oo, alam natin, kasama si Saldico sa sindikato at hindi tayo naniniwala na si Saldico ay hindi nakinabang. Nakinabang dyan, putang ina, bilyonis yan Pero yung sasabihin mo, he is a criminal na wala pang conviction, mukhang malabo ho para sa akin yan. liar, he's a thief, he's a criminal. Inciting to sedition, I wanted to go back there. You said you know who they are, you know what they're offering. Is it a big group? Is it Probably retired? Is it retired, mostly retired. retired military personnel? Some semi-active politicians, mostly retired personnel, connected with active politicians also. Semi-active and active. Ano ho ba yung Yes. semi-active na politician? Semi-active politicians, they were in office a term ago, and they are still making themselves public. So we call them semi-active. They're still politicians, except not in office. Okay, I would so. Okay, so That's confusing. I don't have time to. Inciting to sedition na naman. Putang ina. Sinong kasuhan ninyo? Mga political vlogger na naman. So, masyado kayong mga iyakin sa mga vlogger o mga DDS. Mga politician. Ayan, yun na mag-rally kasi may corruption naman talaga nangyayari. Ang kasuhan yung inciting to sedition, yung mga komunista. Maniwala kami sa inyo. To actually think about who yung these mahilig pa rin people- makialam, pero hindi na sila elected. Pero nakikialam pa rin sila. okay. Diba? Pero politiko sila dati. All right, I think I know who you're talking about. Kagaya si Trillanes. Kakampi nyo, John Beck, di ba? Yung tinutukoy mo ba? But offer. What is the offer? Everything from position to power to money, lahat na ino-offer nila. When you had previously, I think a week or 2 weeks ago, you also talked about there are investigations into those who might be guilty or found liable of inciting to sedition. Any update on this, sir? No. I think the SOG is the better personality to answer that. We're just on the enforcement side. So, kung anong bigay na sa amin, ay nagagawin namin. All right. Last, I wanted to get your reaction, sir, on the allegation of Senator Amy Marcos about the First Family. My question is, does that in any way affect you, your job, your loyalty to the president, and, sir, the cabinet secretaries, because you are all part of his official family? It affects me because I've always thought of Amy as a friend. We've been political allies for the longest time. Since 79, the Remullans and the Marcoses have been together. It affects me because I know how much it pains the president to see his sibling behave that way. But it doesn't affect me as a public official or a person in the enforcement of the law, or it doesn't affect my loyalty or my service to the president or to the country. Oh, 1979 pa pala. Oh, magkaututang dila na itong mga Rimulya at Marcos. Kaya pala pareho kayo ang tabas ng bituka, no? So loyal pa rin siya kay Boboim. So loyal kasi kasama man kayo sa grupo. Good time dito, paglilimas sa kaban ng bayan. Yan, sinabi niya, loyal kung ito ay nakusaan ni Saldico, si Bongbong Marcos, ng pangulimbat sa kaban ng bayan, may malamang sa malamang na ambunan itong magkapatid na Rimulya.
parang dugtong na rin pala ang mga bituka ng mga hinayupak. Kaya siguro, wala, tumatabingi rin minsan tong mga to eh. Yan yung mga palatandaan ng mga katropa ni Bongbong Marcos. Pag ikaw gumaganon ka ng konti, ayan na yan. Tingnan mo si Abalos. Tingnan mo si John Vic Remulla. Minsan, parang ang kay John Vic gaganon yan, malapit niya. Ayan, parang kay BBM style ba. Si Boying, wala na. Ito yung tuyo na rin. O ito pa, isang katropa niya. Nagpanik mo din. Nakala mo'y kakampi ng mga Pilipino na galit sa korupsyon. Hindi pala, kakampi pala ng mastermind tong animal na to. Si Tubi Tiangco. Tablar ngumingiwi rin to. Ang inumin mo, BBM, yung tropa mo talaga, tumatabingi lahat, no? Alam niyo, nung una, medyo bumilib tayo kay Tubi Tiangco kasi nga, oo nga naman eh. Binira niya ng binira si Martin Romualdez. Grabing banat niya, yung mga small committee. Siya po yung nagsiwalat. Putang ina, maraming ang mga DDS vlogger na in-interview siya. Maraming nabudol ni Tubi Tiangco. Napanood ko yan, nagla-live pa kayo, bayaso, mga DDS. Pero putang ina, BBM supporter yan. Nakatabingi ang panga. Magaling lang maglaro itong si Tubi Tiangco. O hito, gigil na gigil po siya kay Saldico. Talagang panic mood na rin po itong si Tubi Tiangco. Malamang sa malamang, inaambunan rin to ng malita-malitang pirag galing kay BBM. Kasi ganyan ho makadipinsa. O pakinggan natin yung mga pagdipinsa ni Tubi Tiangco kay Bungit. Pag-upong-pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upong, nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan. So, ibig sabihin, ikaw, Tubi Tiangco, babanat ka, kukumpisal ka eh, halatang halata eh, may kasalanan si BBM. Isa lang ang ibig sabihin yan. Kung yun ang bungad niya kay Saldico, alam niya yung pangungurakot, paglilimas ng kabayan-bayan ni Martin Romualdez. Di ba ho? Eh kung paniwalaan natin si Tubi Tiangco, kunyari lang. So may pananagutan. Merong command responsibility. Alam mo pala eh, na merong mga assets, may mga air assets, may mga mansyon, maraming pera. Pero bakit hindi ka umaksyon, pinaabot mo pa ng 3 taon para malimas? Ngayon, nagkalit-silitsi kayo dahil iyong binabanatan ninyo ngayon, itinuturo na si Bongbong Marcos ang mastermind. Oh. Yan na ho. Eh, pag alam naman natin, pag sinabing Marcos, mga kawatan talaga mga yan eh. History po yan. Kaya madali pong pahiran ng putik itong apelyedong Marcos. Kasi nga, alam na ng sambiyan ng Pilipino, pag sinabi mong Marcos, mga kawatan talaga yan. Sila yung nagpauso ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mula noon, magnanakaw na hanggang ngayon, magnanakaw pa rin. Kaya dali kayo dito. Kaya pag si Mirong nagsasabi ng Marcos kawatan, kahit ayaw mong paniwalaan, pero madaling paniwalaan ng taong bayan yan. Dahil alam natin, ang mga Marcos mula noon hanggang ngayon, mga magnanakaw eh. Kaya hirap kayo ngayon magdepensa. Oh. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Oh, hindi daw niya dinisclose. Eh, diba, banat ka na ng banat dati kay Martin Romualdez kay Saldico. Bakit hindi mo nilabas yan? Di ba ho? Bakit hindi mo na sinabi? Na yan ang sinabi ni BBM, galit na galit kay Saldico, Martin Romualdez. Ilang bang mga jet, private jet, mansion, ilang ka ba ng pera? Kasi nga, putang ina, sabit si Bongbong Marcos dyan. Kung totoo yung mga sinasabi mo, o di ba kaya,
Gumagawa ka lang ng kwento ngayon kasi nga wala na, nakaladkad na talaga ang amo mo na si Bongbong Marcos. Wala nang ligtas dito, tol. May mga ebidensya si Saldico pinapakita. May ebidensya pero pilit nilang sinasabi na walang ebidensya. At ang sabi nga ni Bongbong kagabi, fake news na naman, anak ng kamote. Laging ganun ang inyong dididebate, fake news. So yun. So kaya makikita mo puro sabi, 'di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, because sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako lang. Tama naman yan na talaga, Toby Chanco. Ako naniniwala ko hindi kayang paikutin ni Saldico yung mga tumbong ng mga kongresista kung walang utos sa itaas. Hindi kayang gawin ni Saldico yung kagaya nito, paglilima sa kaba ng bayan, pakikialam ng pundo, kung walang utos sa taas. Sino ba si Saldico? Anak ng kagwang General Appropriation Committee Chairman lang yan eh. Bata lang yan, kumbaga utusan lang yan. Ang talagang may pananagutan dito at nag-uutos dyan, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Huwag mo nang ilihis, Toby Chanco. Yun na po yung nakamindset ang isip ng taong bayan ngayon. Paper trail na lang ang kulang eh. Alam mo, itong si Bongbong Marcos, yung hindi pa presidente to, kulong na to. Kasama si Martin Romualdez, kaso may immunity. Pero ngayon, ang magagawa lamang ng mga supporter ni Bongbong Marcos, kagaya ito ni Toby Chanco, ita-divert ang issue, ililihis ang issue. So, kailangan pipigilan natin, stop, wag natin paratingin kay Bongbong Marcos. So, hanggang saan tayo? Dito tayo kay Martin Romualdez. Ito yung ni Toby Chanco. Hanggang Saldico at Martin Romualdez, ito yung ibaon natin. Pero kay Bongbong Marcos, wag, hindi pwede. Hanggang dyan lang. Yan ang nakikita ko dito kay Toby Chanco. Sige nga, putangina, kirat na yung mata niya dyan. Sige, tuloy. Ang sinasagot ko nun, hindi ako kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past. Diba? Very vocal kasi ako dyan eh. So, hindi pa rin credible yung mga sinasabi. Di ba puro sabi. Kaya nga hanggang kay, ang kausap niya si Martin di ba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda na talagang sila ni Saldi. Okay, next. Ang hindi... Ganito na lang, Toby Chanco, bakit ayaw mo mag-imbestiga dyan? Lahat ng mga binanggit na pangalan ni Saldico ay patawag mo. Or doon sa Senate Blue Ribbon Committee, ang dami hindi lang naman si Martin Romualdez ang kausap ni Saldico, natural. Ang magiging kausap ni Saldico lagi ay si Martin Romualdez. At si Martin Romualdez, yun din yung kausap ni Bongbong Marcos. Hindi naman pwedeng didirekta ang bataan ni Martin doon kay Bongbong. Siyempre ikaw, Saldico, dito ka muna kay Martin. Pero meron din instances na nangyayari na si Saldico ay direkta talaga mismo nag-deliver doon sa bataan ni Bongbong Marcos. May mga pinangalan ng Yusik eh. Yun yung first knowledge niya, first hand evidence talaga. Kaya pag tinignan mo ay may basihan. So ngayon, pinipilit nyo lang, puro lang sabi. Aba siyempre, yun ang sabi ni Martin Romualdez sa kanya eh. Sino bang amo ni Saldico? Si Martin Romualdez. O ngayon, si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, yan yung pinakamabigat na koneksyon. At hindi po pwede kasi sindikato yan eh. Wala nga naman yung pinakapuon, pinakahari, ay doon kakausap mismo doon sa bataan, sa utusan ng sumunod sa kanya. Kumbaga, ang tawag dyan, Toby Chanco, chain of command. May chain of command sila dyan. Mafia yan, sindikato eh. Huwag kang dumirekta kasi nga pagka nagkabulilalyusuhan, hindi direktang tatamaan ang pinakahari ng mafia. So sino yung unang tatamaan? Yung mga nasa baba, yung sunod, bago yung hari. Ang nangyayari ngayon, tingnan mo sino tinatamaan. Ang sindikato na to. Saldico, Martin Romualdez. So itulas na talaga to si Bongbong. Na ngayon pinipilit pang pinoprotektahan ng kanyang mga supporters, ng mga politiko, ng mga nasa gobyerno. Putang ina. At the end of the day, malaki ang pananagutan ni Bongbong Marcos. Itong mga sinasabi ni Saldico, enough na ho ito na isang ebidensya na dapat imbestigahan si Bongbong Marcos. Ano investigation? Lahat ng mga pangalan
na binanggit ni Saldico, binanggit ni Guti, sa lahat ipatawag. Bakit hindi nyo gawin? Puro spekulasyon lang kayo. Puro lang kayo pagdidipinsa kay BBM at puro kayo banat lang kay Saldico. Bakit ayaw nyong ipatawag yung mga ibang personalidad at i-live ninyo ho sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nga, pag pinatawag, pag nagkamali kayo ng script, laglag dito si Bongbong Marcos. Di ba, Toby Tiangco? Okay, at least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na madi-deny. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Di ba, assuming si Alcantara nagbigay nun, o inoperan ka, bakit ka naman papayag? Kasi nga, mafia, korupsyon. Yan nga ang utos ng Pangulo, di ba? Sabi ni Saldico, mangungurako tayo. Mangunguha tayo ng kickback. SOP, bumili pa nga ako ng bahay, di ba? Yung bahay na, putang ina, ng Chinese ba yun? Bumili pa nga ako ng bahay para maging imbaka ng mga pera ng delivery. Sana kayo ng kagawang talaga naman. Yan ang tinatawag, Toby, na sindikato. Tapos, simula pa lang, 2 billion na amount. Terrible. Talagang terrible. Simula pa lang 2 billion na daw a month. Alam mo kasi, Toby Tiangco, talagang posible talaga yan. Kasi unang-una, bakit tinanggal agad ni Bongbong Marcos yung Presidential Anti-Corruption Commission? Na yun ang titingin sa mga nangungurakot, dinimulis lahat yun eh. Tinanggal lahat ng mga komisyoner dun eh. Yun pala ang plano. Humihingi ng kickback is OP 2 billion per month. Anak ng kagwang. Iba pa yung mga insertion. Mafia nga sindikato, ikaw naman, Toby, oh. Ulit, sasabihin ko, di ba parang pareho yan eh, di ba? Yung boss, hindi naman pwedeng walang natanggap. Pareho sila, di ba? Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Eh saan napunta yung pera? Di ba sabi ni Saldi na Kay Bongbong. O, tingnan mo yung mga linyahan ni Toby Tiangco. Pareho niyang binabaon si Saldico o si Martin Romualdez. Pero dinidepensahan niya ngayon si Bongbong Marcos. So ngayon, ang problema dyan, kasi sabi ni Romualdez, wala akong tinanggap. Ang sabi rin ni Saldico, wala akong natanggap. So ngayon, sinong nakatanggap? Si Bubuim. Yan ang sinasabi ko kanina, na magiging 2-in-1 ito. Dalawa, magkakampi sila ni Saldico at saka si Martin kasi kaututan dila man sila. Ibabagsak nila si BBM, aray ko, iyak ka Bubuim ngayon. Kaya ito, hirap na sila. katanggap niya yung pera, pero binigay niya kay Martin at walang natira sa kanya. Sabi naman ni Martin, malinis konsensya niya at wala siyang natanggap. Isa napunta yung pera, silang dalawa lang naman nagtuturuan. So between the two of them, talagang may pera between the two of them. Baka sa'yo, sir, napunta. Alam nga naman saan napunta. Ako hindi ako naniniwala na walang pera si Saldico. Naku, putang ina, may private jet yan eh. May mga mansyon. At hindi rin ako naniniwala, lalo na kay Martin Romualdez, anak kay ng kagwang 10 mansyon. May mga private jet. Ito nga yung sinasabi ko nung una. Na kung itong si Saldico nakapundar ng mga private jet, chopper, at si Romualdez nakapundar, paano pa kaya si Bongbong Marcos? Putang ina, limpak-limpak yan. Ang pera natin, mga Pilipino, nandun lahat sa mga account ng mga Marcoses ngayon. Nagbabayad tayo ng buwis, kinukuha lahat ng mga kurakot. Alam nyo ho, ito yung nakakainis eh. Ang saya ng mga animal, samantala tayo nagsisipag tayo, nagpapagod, nagpupuyat sa paghahanap buhay, pero itong mga to, nangungulimbat sa kaban ng bayan. Bilyon, trilyon, inuutang pa yung iba. Di ba kayo nahiya dito, Toby Tiangco? Alamin na lang, magkano ba yung kay Saldi doon? Magkano ba yung kay Martin Romualdez doon? At magkano rin ang kay Bongbong Marcos doon? Ba't mo ayaw mo isama si Bongbong? Sama mo si Bungit, anak ka ng kamote.
Tatlo yan. Hindi mo pwedeng kulang yung Three Musketeers. Dapat kumpleto yan. Pag kulang yung isa sa Three Musketeers, wala, talo sila. Kaya tatlo ho talaga yan magkasama. Marcos, Romualdez at Co. So, hindi ka panipaniwala yung mga ibang sinasabi? Eh, di ba puro sabi? Sabi. Wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Puro sabi ni, puro ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. I don't know kung ano yan. Kasi nga sa harap ko sinabi mismo, na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Ay! Nahuhuli ka na naman ngayon, Tubig Tiangco. Sabi, sa harap daw sinabi ni Bongbong Martin, wala akong natatanggap dyan. Kailan mo nalaman yan? Ngayon mo lang nasabi, ano? So may korupsyon na sobra-sobra. Ngayon, nagugas kamay na kayo, anak ng... Di mga lasing pala kayo, nagtanggapan ng pera. So nag-deliver si Saldico, lasing si Boboem. O lulong sa Polvoron. Kaya hindi na natandaan. Kaso may record si Saldico eh. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yung pala yung isa, nakalimutan ko. Buti Nakalimutan daw yung isa. So alam yung corruption. Ay, napaka-imposible naman. Ikaw naman talaga, Tubig Tiangco. Huwag mo nang masyadong depensahan si BBM. Bagsak na yan. Butang na tumulong ka na lang sa taong bayan para matukoy ang totoong mastermind. Eh. Alam nyo na ang mastermind. Pinoprotektahan ninyo. Kayo naman talaga eh. tinanong mo yun. Sinabi niya pala yun sa harap ko. But again, for me, it's not only whether the president received anything or not, eh, di ba? I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the president has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Yun ang sitwasyon ni Presidente BBM na yun. Kaya nilaglag na niya si Martin Romualdez ngayon, tama ba? Hindi ba ito script, Tubig Tiangco? Yung paglaglag kay Martin Romualdez ng Marcos admin. Ako naniniwala ako ay script pa rin ho ito. Saldico lang yung ibabaon nila. Maniwala lang ako kung ipakulong ninyo si Martin Romualdez. Pag ginawa ho ninyo yun, putang ina, ito yung magandang episode ng Netflix series Marcos, Romualdez at Co. Pero balikan natin yung sinasabi ni Tubig Tiangco na puro lang daw sabi-sabi si Saldico. Eh, meron niyang first hand knowledge. Nag-deliver nga ho siya eh. Pero yun lahat ng mga deliveries confirm. Tangina, 3 taon at 28 months, I think 28 months binilang ko na pagdi-deliver, hindi alam ni Bongbong Marcos, wag naman gawing tanga yung tao, Tubig Tiangco. 28 months? Meron pang 3 billion. Oh, ito, pakinggan natin si Saldico. Yung sabi niya, puro daw sabi-sabi Saldico. Ito, first hand knowledge. Siya mismo nag-deliver. Oh. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila
ni Pangulong Marcos sa perang yon. Tingnan mo. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin. Ito yung sinabi ni Toby Chanco, November daw, 24 o 2024. Sinabi na, anuhin mo yan? Wala akong dyan. Paglilimas ng kaba ng bayan, kayo lang. So ito yung sinabi na taon. Si Yusek Jojo Cadiz, sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Tingnan mo. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayan na. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Tingnan mo. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Sipin nyo, Ako personal. mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. O tingnan nyo, direktang utos kay Saldico ang natanggap niya galing kay Martin Romualdez. Ito yung sindikato, ito yung chain of command. Sino ang nag-utos kay Martin? Si Bongbong Marcos. Sinong utusan ni Martin na mag-deliver? Si Saldico. So ngayon, mayroong personal na deliver, si Saldico mismo nag-deliver doon sa personalidad na sinasabi ni Bongbong Marcos na hatiran nyo. Ayan ang katotohanan dyan, Toby Chanco. Wala na po kayong ligtas dyan. Dapat na ako, si BBM, dapat na siya mag-resign eh. Sa totoo lang, yung sinasabi ni Panfilo Lacson na military junta, hindi na kailangan eh. Step down lang si Bongbong Marcos. Okay na po yun. Gaya ho nito, di ba? Ang sabi ni Panfilo Lacson, may lumapit daw sa kanya na mga retired general, uniform personnel na tungkol sa military junta. Pakinggan natin. Tinablayan ni Pukis. Sir, tungkol lang doon sa civilian military junta, you have any information about it po? Yeah, not only information kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Were you invited to join po? Yes, na mag-join at saka maging part. Just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply eh. Talagang as in dead ma. Kailan po ito nangyari, sir? Before the INC series rally? Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. So, kaya nga sabi ko, di ba? Putang ina, gumawa ka ng kwento. Hindi daw niya alam yung kung meron pa ba speech, after speech ni Senator Amy. Dinali mo talaga, no? Grabing sinungaling itong taong ito. Kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated.
Mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari na yun. Mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Retired police and military po ito, sir. Yeah. Sir, anong gustong mangyari? Bababain si BBM? Ganun ba? Hindi lang yun. Talagang reset. Meaning, pati some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos So hindi yan kay Pukis, hindi yan sa kasi total reset panawagan ninyo. Ibig sabihin pati si Inday Sara pag-resignin, putang sa mga dilawan yan. Grupo yan ni Magalong, malamang. Sa akin na grupo ni Magalong yan. Maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Pag hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Kaya nga dead na. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa eh. Gaano po kasama yung pwedeng... So ito yung maliwanag ngayon kasi nga ang pinagbintangan dito na may kumausap sa kay Lacson, yung sila ni Pukis. Yun yung pinagbintangan ng media. Ikaw, Lacson, dapat nilinaw mo. Pinangalanan mo na sana para hindi naman madama yung mga inosente. Kasi yun ang pinupunto ngayon ng mga media, mga mainstream media, na sila ni General Pukis ang nagkumbinsi sa kanya. Kung ang panawagan, baba si Inday Sara, baba si Bongbong, putang ina, grupo to nila ni Magalong, grupo to ng mga dilawan, grupo to nila ni yung isa, Colonel Kerubin, yan ang grupo na yan. Pero dito kay Pukis, wala daw ganon. Wala ho silang ganyan. Pakinggan natin si... Ayan, sinong sinungaling Lacson? Walang kumausap kay Panfilo Lacson galing sa grupo ni General Pukis. Kasi ang problema kasi sa mga mainstream media, tamang hinala, tamang sisi, nagbibintang sa tao na wala namang kinalaman. Ang problema rin dito kay Panfilo Lacson, nagbibigay ka ng ganyang impormasyon, ewan ko, putang inang gawa-gawa, kumplituhin mo yung detalye, pangalanan mo para walang madamay. Kagaya nga ho ito, sila ni General Pukis kasi sila yung mga agresibo, sila yung nagpo-front sa mga rally kontra korupsyon. Hindi natin alam, merong mga dilawan din na mga retired generals, kagaya ni Kerubin, Colonel Kerubin, kagaya ni Mayor Magalong. Putang ina, nasa kalahiyan ng mga dilawan, pinklawan Mga komunistang grupo, mga kaliwa, di ba nung nagrally, nandoon ho sila. At napanood natin noon yung statement ni Mayor Magalong, pabor nga ho siya doon sa reset, civilian and uniform personnel, mga ganun, militar, civilian, militar, reset. Na ang sabi nga ni Mayor Magalong ay pabor ho siya dito na magiging next na president at halili kay Bongbong Marcos ay si Ramon Ang, di ba, Magalong? So, Lacson, grupo ni Magalong yan. Grupo nila ni Kerubin. Hindi grupo nila ni Pukis. Dapat, sinabi mo na yung mga naghihikayat sa'yo para hindi naman madamay yung mga tao na gusto lamang susunod sa saligang batas. Meron tayong tinatawag na Rules of Succession sa 1987 Constitution. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng
gising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.